May tanong sa akin, sir, sila ang unang nanloko, di ba ho? Sir, sa interest pa lang, nanloko na sila. Kung magdidemanda sila, baka sila pa ang dapat idemanda, sir. Tama po ba? Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin po natin kung maaari po ba ng idemanda ng estafa itong mga bugo katabusadong online lending apps dahil nga po sa kanilang panluloko at panlilinlang sa interest at sa terms. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinti ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So sabi niyo nga is, sila yung unang nanloko, sa interest pa lang, nanloko na sila, at kung magdidemanda sila, sila pa yung dapat idemanda. Tama po ba, sir? Well, technically, kasi kung babasahin niyo yung Article 315, pagka mayroong deceit, panluloko at panlilinlang, yun yung pinaparusahan ng estafa, So, technically, yes, po pwede, Kaya lang, syempre, hindi ho ganun kadali, na magpatunay, na sila po ay, kumbaga, may pagkakasala sa estafa. Kasi po, you need to gather evidence, Kasi unang-una, how can we prove na niloko kayo sa interest, Kasi you need to at least magkaroon ng screenshots or a conversation, naka-record man lang na ang in-offer sa inyo is ganitong interest, at ganitong term. Pero nung dinisburse at naglabas na ho ng loan term or yung contract, iba na. So yun po kasi yung medyo mahirap na na senaryo na kailangan natin i-prove kasi ang korte po natin, syempre, kailangan ho niyan is yung ebidensya. So, kailangan talaga mag-provide tayo. Kaya ho, yung sinasabi nyo na yung sila magdidemanda, tingnan nyo po. Diba? Napakarami ho nilang pananakot. Kasama na yan, yung magdidemanda ng estafa, ng small claims estafa, yung yung RA 8484. Napakarami ho nilang gustong ikaso. Sa totoo lang. Pero ano ho nangyari? Di ho ba wala? Lalo na yung mga bugo katabusadong online lending apps na mga illegal. Naku po, puro panakot lamang ho yung mga yan. Yung sinasabi nilang mga demanda niya. Kasi alam nila sa sarili nila na mababaliktad po sila. Di po ba? Kung mapapanood nyo po yung mga previous videos po natin, i-explain naman po natin. Kasi etong mga to, yung sa advertisement pa lang po di ba? Doon pa lang nagsisimula na yung kanilang deceit Tingnan nyo bakit. Kasi kaya kayo nahikayat na manghiram sa kanila kasi napanood nyo yung ads nila na SEC registered sila, di ba? So tayo ngayon nagtiwala. Ang interest nila ganito. Tiwala pa rin tayo. Term nila ganito, di ba? So ngayon, kiklik ngayon natin, i-download natin sila. Okay? Tapos manghihingi ng access yan. Isa pa yan sa panluloko nila saka sa panlilin lang di ba? Manghihingi ng access. Pagka binigyan mo ngayon ng access, ayan na. Papasukan ka na ng malware. Yung malware na yun yung kukuha ng details mo, yung mga na-contact list mo. Nako. Which is yun yung ginagawa nila, na collateral. Para kayo, pag hindi nakabayad, yun ang mga bubuligligin yun ang tatawagan. Which is hindi dapat yun. Okay? Sa sa normal na pagpapautang, hindi ko kasama yun Okay? Sa normal na pagpapautang po, manghihingi yan 3 reference. Pwede nilang tanungin, pwedeng tawagan. Kaya ako nagtataka, bakit itong mga bugo katabusadong online lending apps, lalo yung illegal na yan, pati contacts kinukuha. Di po ba? Anong kinalaman nun doon sa utang ninyo? Di ba? Ewan ko, di ko maintindihan yung mga yan. Kasi nga, yan ang ginagamit nila as collateral. Leverage nila yun sa inyo panakot. Which is mali. Di ba? Breach na kagad sa privacy ninyo. Diba? Kasi bawal na bawal ho yan. Kung maaalala po ninyo, meron hong ruling ang Supreme Court dyan. Diba? Yung mga contact list na nila ako, pinagtatawagan. Diba? Dinimanda ho niya.
Oh, ano sabi ng Supreme Court, di ba? Pinagmulta. Okay? Kung ako ho yun, ito lang ha, ito sa akin lang ho. Sa akin lang ho ito. No? For me, ako sa akin, medyo na ko dun sa parusa na pagmumultahin lang. Ako pasasara ko yun. Diba? Para matuto or para magtanda at hindi nagayahin ng iba pang mga bugo katabusadong online lending apps. Kasi kung magmumulta yan, kaya naman nila magbayad ng multa eh. Diba? Ito hoy, ang opinion ko lamang ha. Baka mamaya, i-take nyo na, ito yung dapat na hindi ho. Ito ho is opinion ko. Okay? Kung ako ho ang masusunod, ay talagang pasasara ko yan. No, hindi ko na talaga bibigyan pa ng lisensya yan para makapagpakutang kahit na traditional man. Totoo po. Kasi, nang lapastangan ka na ng kapwa-tao mo, biruin mo. Walang kaabog-abog, walang kamalay-malay yung tao, di ba? Yung kliyente, naninakaw yung contact list at inabuso pa. O di ba? Para sa akin, hindi tama yun. Well, wala tayong magagawa. Ako ho, wala akong control sa mga ganyan. Ano ho yan? Hukuman ho yan. Okay? Sila, alam ho nila yung ginagawa nila. Okay? Yan? Kumbaga, igagalang ho natin yan. Yung sinabi ko sa inyo, kung ako lamang po masusunod, ayun ang gagawin ko. Kasi syempre, kaya ako naman nasasabi ito dahil nga sa napakarami po na nababasa kong mga complaints po. No? Kasi napakarami nagme-message sa akin. Sa totoo lamang po, ang binabasa ko sa loob ng isang araw, bago ako makapamili ng aking gagawing content, mga nasa 100 mahigit. Sumasakit na po talaga ang mata ko. Kaya lang, siyempre, kailangan ko basahin. Hindi ko naman po pwedeng gawan lahat ng content yun. Di ba? Yung iba po, nasasagot ko, na may message ko sila. Kaya lang, yung iba talagang hindi ko na kayanin dahil meron akong day job eh. Di ba? Ako po'y maniningil. So, hindi ko kaya na sa dami nung messages na nare-receive ko, isasagutin ko pa. No? Doon sa sinasabi nyo na sila magdidemanda, malabo pa sa alkitran na magdemanda yung mga yan. Kasi pagka sila ang nagdemanda, sila po ang magbubukas ng pinto para sila mapahamak. Kasi malalaman na lahat yung mga kalokohan nila eh. Diba? Mapagbabayad niyo sila ng batas. Doon lang po sa interest na pagkalaki-laki. Exorbitant. Sigurado, papakialaman ni Judge yan. Pabababain. O di kaya, sila pa ang papatawa ng parusa. Tapos, yung maling mga terms. Diba? Sasabihin, 3 months, 4 months, 5 months. Pag dinisburse na, 7 araw. Diba? At ang masakit dun, yung batas na the Truth in Lending Act, hindi nila ginagawa. Batas nga yun ba't hindi nyo ginagawa? Diba? Ang sakit nyo sa ulo Biruin nyo mga mambabatas po ang gumawa niyan. Pinag-isipang mabuti. Maraming deliberasyon. Tapos hindi nyo susundin, mga siraulo kayo. Diba? Ganyan katitigas ang mukha nyo. Ganyan ang kawalang galang ninyo sa batas natin. Diba? Nang kamote. Isa pa. Diba? Bakit ayaw nyo magparehistro? Diba? Napakaraming illegal na online lending app sa totoo lamang po. Hindi na magkamayaw ang SEC kung paano gagawin dyan sa mga bugok na yan Sa totoo lamang po, talagang masakit na ang ulo ng ng mga opisyales po ng SEC, lalo sa Finland. Kung paano nila pupuksain yung mga bugok na yan. Napakatitigas ng ulo Totoo po, biro nyo, bibigyan ng cease and desist, hindi susundin. Di po ba? Di ko maintindihan kung anong klaseng pag-iisip meron niyang mga niya yan. Mga bugok katabusadong online lending apps na yan. No? Kaya kayo, huwag kayong matatakot doon sa mga panakot nila na ididemanda kita ng estafa, ng small claims estafa. Biro mo, pinagsama yung small claims sa estafa. Di ba? Huwag ko kayong maniniwala doon dahil kung kayo po'y nakaranas ng pang-aabuso, pang-haras, pang-wawalangya, mataas ang interest rate, mali yung ibinigay sa inyong termino, huwag ko kayong matakot. Malakas ang laban po ninyo. Kung sila yung magdidemanda, gagawin nila yon. Sila nagbukas ng pinto. Hindi yun nila gagawin yan. Sigurado po yan. 100%. Now, kung yan po ay legitimate, okay, i-complain nyo na i-complain. Although, kahit illegitimate yan or ibig sabihin illegal, i-complain nyo pa din. Kasi ang mahirap po sa iba nating mga kababayan,
magko-complain lang po through online. Ngayon, pagka yan na raid na, wala na ho, hindi na, hahayaan na lang nila. Hindi na ho nila pupuntahan pa para mag-file ng formal na demanda. Ganun ho nangyayari. O kumbaga nangyayari, puro intro lang. Di ho ba? Tayo ho, kung tayo inaabuso at kung gusto natin mabigyan ng leksyon at mapanagot sa mga kawalangyaan, itong mga bugo katabusadong online lending apps, natin, tuluyan natin. No? Hindi ho matatapos yan sa sa unang complaint, no? Kasi yung unang complaint, yun yung magiging daan, no, para mahanapan ng probable cause yan. Para yan mawaran, para sila'y ma-raid. O yun yung unang hakbang. Ngayon, yung pangalawang hakbang ho doon, pag nandyan na, idemanda ninyo. Tuluyan po natin. Kasi hanggat hindi natin tinutuluyan, hindi magtatanda yung mga yan. Hanggat wala hong nakukulong sa mga yan, hindi ho magtatanda yung mga bugok na yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.